Hindi mo ba ako mapagkakatiwalaan? Nanginginig ang mga kamay ni Alyssa habang hawak ang baso ng tubig. Nakaupo siya sa lumang sofa ng maliit nilang apartment. Ang mga matay nakatutok kay Ethan na nakatayo sa harap niya. Mga brasong nakakrus. Ang mukha'y may bahid ng pagkabigo. Ethan, hindi ganon. Pasimpleng simula niya. Kasi, Ali, parang may itinatago ka sa akin. Lumapit si Ethan at lumuhod sa harapan niya. Hinawakan ang kanyang mga kamay. 5 buwan na tayong kasal. Buntis ka sa kambal natin. Pero minsan, kapag tinatanong kita tungkol sa pamilya mo, umiiwas ka. Kapag may tumatawag sa'yo, sinasabi mong mali ang number. Ano ba talaga? Napalanok si Alyssa. Tumingin siya sa mga mata ng lalaking minahal niya. Ang lalaking pinakasalan niya, kahit labag sa kagustuhan ng kanyang ama. 5 taon na niyang itinatago ang katotohanan. 5 taon na siyang si Alyssa Santos, ang simpleng babaeng nagtatrabaho sa coffee shop. Hindi si Alyssa Villarreal, ang nag-iisang anak na babae ng isa sa pinakamayayamang pamilya sa bansa. Wala akong itinatago, bulong niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Naniniwala ka ba sa akin? Tumango si Ethan, kahit may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Mahal kita, Ali. Yan lang ang mahalaga. Pero minsan, parang may pader sa pagitan natin. Parang hindi mo ako lubos na pinapasok sa mundo mo. Pinisil ni Alyssa ang kamay ni Ethan. Ang totoo, gusto niyang sabihin ang lahat. Gusto niyang sabihin na ang kanyang tunay na apelyido ay Villarreal, na ang kanyang ama ay nagmamay-ari ng mga mall at hotel sa buong bansa, na ang kanyang kapatid na si Marco ay isa sa mga pinakamayamang negosyante sa Pilipinas. Pero paano? Paano niya sasabihin sa lalaking minahal niya ng buong puso na ang babaeng pinakasalan niya ay hindi kung sino siya? Ethan, kilala mo ako, malumanay na sabi niya. Alam mo kung sino ako? Amilya mo kung gaano kita kamahal. Napanghati si Ethan at hinalika ng noo niya. Oo, alam ko. At iyon ang dahilan kung bakit kita pinakasalan. Hindi dahil sa kung sino ka o kung ano ang meron ka, kundi dahil sa kung paano mo akong tingnan, kung paano mo akong mahalin. Naramdaman ni Alyssa ang pag-init ng kanyang mga mata. Ito ang dahilan kung bakit niya itinagu ang kanyang pagkatao. Dahil gusto niyang mahalin siya ng isang tao dahil sa kanya. Hindi dahil sa Villarreal name, hindi dahil sa pera, hindi dahil sa kapangyarihan. At sa loob ng 2 taon nilang magkasama, naramdaman niyang natagpuan niya yon kay Ethan. Mahal kita, sabi niya, ang mga luhay bahagyang tumulo. At pangako, hindi kita bibiguin. Dinala ni Ethan ang kanyang mga kamay sa kanyang mga labi at hinalika ng mga ito. Alam kong hindi, na yon, halika na. Kailangan mong kumain para sa ating mga baby. Tumayo si Alyssa at hinawakan ang kanyang tiyan. 2 buwan pa lang siyang buntis, pero ramdam na niya ang pagbabago sa kanyang katawan. Ang mga pagkahilo sa umaga, ang pagod, ang kakaibang pananabik sa pagkain. Pero higit sa lahat, ang saya. Ang saya ng pag-alam na may 2 buhay na lumalaki sa loob niya. Habang nagluluto si Ethan sa maliit na kusina, naupo si Alyssa sa hapag at pinagmasdan siya. Ang pagmamahal sa kanyang mga mata ay hindi matatawaran. Ito ang buhay na pinang-arap niya, isang simpleng buhay, kasama ang lalaking mahal niya na malayo sa mundo ng mga Villarreal. Alam mo, sabi ni Ethan habang hinahalo ang niluluto niyang supas, isang araw, kapag malaki na ang mga baby natin, ikukwento natin sa kanila kung paano tayo nagkakilala. Paano ka nag-order ng kape na may extra caramel drizzle tapos naggalit ka dahil mali ang pagkakagawa ko? Napatawa si Alyssa. Hindi ako nagalit, nagtampo lang ako. Same thing, natatawa ang sabi ni Ethan. Pero yon ang unang beses na nakita kita. At naalala ko na, sinabi ko sa sarili ko, eto na ang babaeng pakakasalan ko. Kahit galit siya sa akin dahil sa kape. Hindi ako galit! Depensa ni Alyssa, pero hindi niya mapigilan ang ngiti. Gutom lang ako. Oo, gutom ka. Kaya nga kita inalok ng libreng sandwich, diba? At mula nun, hindi na tayo nagkahiwalay. Tumingin si Alyssa kay Ethan at sa sandaling yon,
Naramdaman niya ang isang alon ng pagmamahal na dumaan sa kanyang dibdib. Ito ang lalaking pinili niya. Ito ang lalaking magiging ama ng kanyang mga anak. At kahit na may sikreto siyang itinatago, alam niyang tama ang desisyon niya. Pero sa likod ng kanyang isipan, may maliit na boses na nagtatanong. Gaano katagal mo kayang itago ito? At ano ang mangyayari kapag nalaman niya ang totoo? Kinagabihan, habang natutulog si Ethan sa tabi niya, hindi makatulog si Alyssa. Tumingin siya sa kisame ng kanilang maliit na kwarto. Ang mga kamay ay nakapatong sa kanyang tiyan. Ang apartment na ito, 2 ang kwarto, maliit ang kusina, may kalawang na bentilador sa sulok, ay malayong-malaya sa mansyon ng mga Villarreal. Pero para sa kanya, ito ang pinakamasayang lugar sa mundo. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa nightstand at tiningnan ang mga mensahe. May ilang missed calls mula sa kanyang ama, si Don Rafael. Hindi niya sinagot. Hindi pa siya handa. Hindi pa niya alam kung paano sasabihin sa kanyang ama na buntis siya, na may asawa na siya, na pinili niya ang isang simpleng buhay imbes na ang mundo ng mga Villarreal. Pero bago niya maibaba ang telepono, may napansin siyang notification. Isang mensahe mula sa isang number na hindi niya kilala. Ethan, nandito na ako sa hotel. Sana makapunta ka mamaya. Miss na kita. Nanlamig ang buong katawan ni Alyssa. Tiningnan niya ang mensahe, binasa ito ng paulit-ulit. Siguro nagkamali ang number. Siguro ibang Ethan ito. Pero bakit may kirot sa kanyang dibdib? Tiningnan niya si Ethan na mahimbing na natutulog. Ang kanyang mukha ay payapa, ang mga braso ay nakayakap sa unan. Hindi ito maaari. Hindi gagawin ni Ethan ito sa kanya. Pero ang mensaheng iyon ay nag-iwan ng isang buto ng pagdududa sa kanyang puso. At sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, naramdaman ni Alyssa ang takot na hindi niya kayang ipagwalang bahala. Maingat niyang inilapag ang telepo at tumingin kay Ethan. Gusto niyang gisingin siya, tanungin siya, harapin siya. Pero hindi niya magawa. Natatakot siya. Natatakot siya na kung itanong niya, ang sagot ay isang bagay na hindi niya kayang tanggapin. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Ang mga kamay ay nanginginig. Hindi ito totoo. Bulong niya sa sarili. Hindi maaari. Pero sa likod ng kanyang isipan, ang tanong ay nanatili. Sino siya? At bakit may mensahe siyang ganito para sa asawa ko? Hindi siya nakatulog ng gabing yon. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Alyssa na ang mundo na maingat niyang itinayo ay maaaring gumuho anumang oras. Ang umaga ay dumating na parang isang mabigat na kumot na ayaw mag-angat. Hindi nakatulog si Alyssa. Ang mga mata ay namumugto at ang isip ay puno ng mga tanong na walang sagot. Nasa tabi niya si Ethan, mahimbing na natutulog. Ang mukha ay payapa, walang bakas ng pagkakasala o lihim. Para bang ang gabing yon ay hindi nangyari. Para bang ang mensaheng yan sa kanyang phone ay imahinasyon lamang. Maingat siyang bumangon, maingat na hindi magising ang asawa. Sa kusina, sinubukan niyang magluto ng almusal, ngunit ang mga kamay ay nanginginig habang humahawak ng kawali. Ang tiyan niya ay sumasakit ng kaunti. Ang kambal ay tila nakaramdam din ng kanyang pagkabalisa. Hinimas niya ito ng marahan, parang sinasabing, okay lang tayo. Ngunit hindi niya alam kung sinasabi niya ito sa kanyang mga anak o sa kanyang sarili. Ang aga mo naman! Ang boses ni Ethan mula sa likuran ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Napalingon siya. Pinilit ang isang ngiti. Hindi ako makatulog. Nagluto ako ng itlog. Lumapit si Ethan. Hinalikan siya sa noo. Ang halik na iyon na dati ay nagpapakalma sa kanya, ngayon ay parang malamig na bakal sa balat. Salamat, mahal. May meeting ako ng maaga, baka late ako ng uwi. May kailangan akong sabihin sa'yo. Mabilis na sabi ni Alyssa. Ang mga salita ay lumabas bago niya napigilan. Tumigil si Ethan, lumingon. Ano yon? Okay ka lang ba? Namumutla ka. Kailangan ko ng check-up.
baka pumunta ako sa ospital ngayon. Pwede mo ba akong samahan? Isang saglit na nagbago ang ekspresyon ni Ethan. Isang kislap ng kung ano, bago ito napalitan ng isang ngiti. Pasensya na, mahal. May mahalagang meeting talaga ako. Bukas na lang, ha? I'll make it up to you. Bago pa man siya makasagot, hinalikan na siya nito at mabilis na lumabas ng pinto. Naiwan si Alyssa na nakatayo sa gitna ng kusina. Ang amoy ng sunog na itlog ay pumuno sa hangin. Hindi niya napansin na nasusunog na pala ang niluluto niya. Sa hapon, nagpasya siyang pumunta sa ospital para sa kanyang regular check-up. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may puwersang humihila sa kanya papunta roon. Siguro dahil gusto niyang marinig ang tibok ng puso ng kanyang mga anak upang makaramdam ng kahit kaanting kaligayahan sa gitna ng kaguluhan ng kanyang isipan. Habang naglalakad siya sa koridor ng maternity ward, may napansin siyang pamilyar na figura sa dulo ng hallway. Huminto ang mga paa niya. Si Ethan. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya ay isang babae, buntis, halos kasing laki ng tiyan ni Alyssa. Nakahawak si Ethan sa kamay nito. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at laming na hindi niya nakita sa sarili niyang asawa. Mahal, kailangan mong magpahinga, narinig niyang sabi ni Ethan sa babaeng yan. Ang boses ay malambot at puno ng pagmamahal. Huwag mong masyadong stress ang sarili mo, para sa ating anak. Parang may bumagsak sa loob ni Alyssa. Ang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang mga salita ni Ethan ay tumago sa kanya na parang punyal, matalim, malamig, at walang awa. Ang babaeng yon, si Sofia siguro, ay ngumiti kay Ethan, hinawakan ng pisingin nito at hinalikan ito sa labi. Hindi isang mabilis na halik, kundi isang halik na puno ng pagnanasa at pamilyaridad. Hindi makagalaw si Alyssa. Ang mga paa niya ay tila nakatanim sa sahig. Ang mga mata niya ay nanunood, hindi makapaniwala, habang ang kanyang asawa, ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking pinagkakatiwalaan niya, ay buong laming na inaalalayan ang ibang babae papunta sa isang upuan, hinimas ang tiyan nito at hinalikan ito sa no. Sino ang babaeng yon? Narinig niyang bulong ng isang dumadaan na nurse sa kasamahan nito. Ang sweet ng asawa niya, no? Palaging nandyan. Halos araw-araw siyang bumibisita. Akala ko ba may asawa na siya? Sagot ng isa pa. Baka naman ito yung kabit? Pinagmasdan ni Alyssa si Ethan na lumuhod sa harap ni Sofia. Hinawakan ang mga kamay nito at may sinasabi na hindi niya marinig. Ang mga mata ni Sofia ay napuno ng luha at niyakap siya ni Ethan ng mahigpit. Ang eksenang yon, ang eksenang dapat ay sa kanya, ay ibinigay ni Ethan sa ibang babae. Ang tiyan ni Alyssa ay sumikip. Isang matinding sakit ang kumurot sa kanyang tagiliran, ngunit hindi niya alam kung ito ay pisikal o emosyonal. Naramdaman niya ang mga luha na nagsimulang bumagsak sa kanyang mga pisngi, mainit at maalat. Ngunit hindi siya makaiyak, hindi siya makasigaw, hindi siya makagalaw. Para siyang nagyelo sa oras, nakatingin sa pagkasira ng kanyang mundo. Mrs. Villarreal? Isang boses mula sa likuran ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang nurse na nakatalaga sa kanya. Naghahanap na po ako sa inyo. Handa na ang doctor's office. Okay lang po ba kayo? Namamutla kayo? Tumingin si Alyssa sa nurse. Pagkatapos ay bumalik sa direksyon ni Ethan. Ngunit wala na sila roon. Nawala na si Ethan at si Sofia. Parang multo na hindi naman talaga nangyari. Ngunit alam ni Alyssa na totoo yon. Nakita niya. Naramdaman niya. Ang sakit ay totoo. Opo, okay lang ako. Narinig niyang sabi ng kanyang sarili. Ang boses ay tila nagbumula sa malayo. Pumunta na po tayo. Sa loob ng check-up room, nakahiga si Alyssa habang iniska ng doktor ang kanyang tiyan. Ang tunog ng tibok ng puso ng kanyang mga anak ay pumuno sa silid. 2 tibok, malakas at malusog. Ngunit sa halip na saya, ang tunog na yon ay nagdala ng mas matinding sakit. Ang kanyang mga anak ay darating sa mundo na may ama na hindi naman talaga sa kanila. Healthy po ang kambal, Mrs. Villarreal.
Nakangiting sabi ni Dr. Santos. Ngunit, kailangan niyo mag-ingat. Medyo mataas ang blood pressure ninyo. Kailangan ninyo ng maraming pahinga at suporta. Suporta. Ang salitang iyon ay parang biro. Saan siya kukuha ng suporta? Kung ang sarili niyang asawa ay abala sa pag-aalaga ng ibang babae? Pagkatapos ng check-up, hindi siya umuwi. Sa halip, naglakad siya sa lobby ng ospital. Ang mga mata ay naghahanap. Hindi niya alam kung bakit. Siguro dahil gusto niyang harapin si Ethan. Siguro dahil gusto niyang marinig mula sa kanya na ito ay isang pagkakamali, na ang lahat ay may paliwanag. At pagkatapos ay nakita niya sila muli, sa cafeteria ng ospital. Nakaupo si Ethan at si Sofia sa isang sulok magkahawak ang mga kamay. May hawak na juice si Ethan na iniaalok kay Sofia na parang ito ang pinakamahalagang tao sa mundo. Ang boses niya ay malambot, puno ng pagmamahal. Inom ka muna. Kailangan mo mag-hydrate para sa ating baby. Lumapit si Alyssa. Ang mga paa ay kumikilos ng hindi niya kontrolado. Tumigil siya sa kanilang harapan. Nag-angat si Ethan ng tingin at ang kanyang muka ay namutla nang makita siya. Alyssa? Nauutal na sabi niya. Anong ginagawa mo dito? Tumingin si Alyssa kay Sofia na nakatingin sa kanya na may halong takot at pagkakasala. Check up ko, mahinahong sagot niya, kahit na ang loob niya ay sumisigaw. Akala ko may meeting ka? Oo, na-cancel. Mabilis na sagot ni Ethan. May inaasikaso lang akong kaibigan. Kaibigan? Ang salita ay parang lason sa dila ni Alyssa. Tumingin siya kay Sofia sa tiyan nito, pagkatapos ay bumalik kay Ethan. Sino siya, Ethan? Ang katahimikan ay bumalot sa kanila. Ang ibang mga tao sa cafeteria ay tila nawala sa background. Si Ethan ay tumingin kay Sofia, pagkatapos ay kay Alyssa, at sa unang pagkakataon, nakita ni Alyssa ang takot sa mga mata ng kanyang asawa. Siya si Sofia, mahinang sabi ni Ethan. Kawork ko dati. Nagkataon lang na nagkita kami dito. Nagkataon lang? Paulit-ulit na sabi ni Alyssa, ang boses ng nanginginig. Ethan, nakita kita. Nakita ko kung paano mo siya hinawakan. Nakita ko kung paano mo siya hinalikan. Huwag mo akong lokohin. Hindi sumagot si Ethan. Ang katahimikan ay sapat na sagot. Mrs. Alyssa, pakiusap. Namagitan si Sofia. Ang boses ay nanginginig. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam na... Tumahimik ka. Malamig na sabi ni Alyssa. Ang mga mata ay hindi umaalis kay Ethan. Ikaw, kausapin mo ako, na yon. Hinawakan niya ang braso ni Ethan at hinila ito palayo sa mesa. Ngunit hindi gumalaw si Ethan. Nanatili siyang nakatayo, ang mga mata ay nakaiwas. Ethan, ulit ni Alyssa. Ang boses ay nagmamakaawa na ngayon. Kausapin mo ako. Sabihin mo sa akin na hindi ito totoo. Sabihin mo sa akin na ako ay nababaliw. Ngunit hindi sumagot si Ethan. Sa halip, bumaling siya kay Sofia na nakaupo pa rin, ang mga kamay ay nakapatong sa kanyang tiyan. At sa sandaling iyon, alam ni Alyssa na wala ng pag-asa. Umuwi ka na, Alyssa. Mahinang sabi ni Ethan. Ang boses ay walang emosyon. Pag-uusapan natin ito mamaya. Hindi ito ang tamang lugar. Hindi ito ang tamang lugar? Ang tawa ni Alyssa ay mapait at walang saya. Saan ba ang tamang lugar, Ethan? Sa bahay? Sa kama natin? Kung saan ka natutulog sa tabi ko habang iniisip mo ang ibang babae? Lumingon siya kay Sofia na ngayon ay umiiyak na. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang asawa niya. Ang babaeng pinakasala niya. Ang babaeng nagdadala ng kanyang mga anak. Itinuro niya ang kanyang tiyan. Ang mga anak na ito. Kambal. Ang mga anak niya. Namutla si Sofia. Tumingin siya kay Ethan. Ang mga mata ay puno ng akusasyon. Ethan? Anak? Kambal? Hindi ko pa sinasabi sa kanya. Mabilis na sabi ni Ethan kay Sofia. I was going to tell you. Tell her what? Putaw ni Alyssa, ang boses ay tumataas. Na may asawa ka? Na may pamilya ka?
Na ang babaeng ito ay nagdadala ng iyong mga anak habang niloloko mo ako? Ang sakit sa kanyang tiyan ay lumala. Hinawakan niya ito. Ang mga tuhod ay nanghihina. Naramdaman niya ang isang kirot, matalim at biglaan. Ang kanyang paghinga ay naging mahirap. Alyssa! Narinig niyang sigaw ni Ethan, ngunit ang boses nito ay parang nagmumula sa malayo. Alyssa, okay ka ba? Ngunit hindi siya okay. Hindi siya naging okay simula nang makita niya ang mensaheng yang sa phone ni Ethan. Hindi siya naging okay simula nang maramdaman niya na may mali. At ngayon, sa harap ng pagtataksil na ito, ang katawan niya ay sumusuko na. Naramdaman niyang may humawak sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung kanino. Ang mundo ay umiikot, ang mga ilaw ay kumukupas, at ang huling bagay na narinig niya ay ang tunog ng kanyang sariling sigaw, o marahil ay ang sigaw ni Ethan bago siya nilamon ng dilim. Nagising si Alyssa sa isang ospital room. Ang mga puting dingding, ang amoy ng antiseptiko, ang mahinang beep ng monitor. Lahat ay pamilyar, ngunit lahat ay tila banyaga. Tumingin siya sa kanyang tabi, umaasang makikita niya si Ethan, ngunit walang tao. Ang upuan sa tabi ng kanyang kama ay walang laman. Mrs. Villarreal, gising na kayo. Ang boses ni Dr. Santos ay nagmula sa pintuan. Buti naman. Kanina pa kayo walang malay? Ang mga anak ko, mabilis na sabi ni Alyssa. Hinawakan ng kanyang tiyan. Okay ba sila? Okay po sila. Nagkaroon lang kayo ng kaunting contraction, ngunit na-stabilize na namin. Kailangan ninyo ng maraming pahinga, Mrs. Villarreal, at iwasan ng stress. Stress. Ang salitang yon ay parang biro. Paano siya makakaiwas sa stress kung ang kanyang asawa ay nasa ospital din, ngunit hindi para sa kanya? Nasaan si Ethan? Tanong niya, kahit na alam niya ang sagot. Nag-alinlangan si Dr. Santos. Umalis po siya. May sinabi siyang, may inaasikaso. May inaasikaso. Ang parehong dahilan. Ang parehong kasinungalingan. Pinikit ni Alyssa ang kanyang mga mata. Pinipilit ang mga luha na wag bumagsak. Ngunit ang sakit ay masyadong malalim, masyadong sariwa. Ang pagtataksil ni Ethan ay hindi lamang isang pagkakamali. Ito ay isang pagpili. Pinili niya si Sofia. Pinili niya ang ibang babae. At sa sandaling iyon, habang siya ay nakahiga sa ospital, nag-iisa, alam ni Alyssa na hindi na siya maaaring magpanggap pa. Binuksan niya ang kanyang mga mata, at sa unang pagkakataon sa mga buwan, may kalinawan sa kanyang isipan. Hindi na siya ang Alyssa na nagtatago. Hindi na siya ang Alyssa na natatakot. Siya ay si Alyssa Villarreal, ang tagapagmana ng Villarreal Group. At oras na para ipakita niya kung sino talaga siya. Kumuha siya ng phone. Ang mga daliri ay nanginginig habang nagdial. Pagkatapos ng 2 ring, sumagot ang isang pamilyar na boses. Alyssa? Anak? Is that you? Napuno ng luha ang mga mata niya nang marinig ang boses ng kanyang ama. Tay, kailangan ko kayo. Kailangan ko nang umuwi. Anak, nasaan ka? Anong nangyari? Ang boses ni Don Rafael ay puno ng pag-aalala. Sasabihin mo sa akin, andito lang ako. Lilingon ni Alyssa ang kanyang tiyan, hinimas ito ng marahan. Ang kanyang mga anak, ang kanyang kambal, ay karapat-dapat sa isang buhay na walang kasinungalingan. Karapat-dapat sila sa isang ina na malakas, hindi sa isang babaeng natatakot. Tay, hindi ko kayo sinabihan ng totoo. Hindi ko sinabi sa inyo kung sino ako. Nagpanggap akong ordinaryong babae para makahanap ng totoong pag-ibig. Huminto siya. Ang mga luha ay bumagsak na. Pero hindi pala totoong lahat. Niloko ako ni Ethan. May ibang babae siya. Buntis din siya. Ang katahimikan sa kabilang linya ay mahaba. Pagkatapos ay narinig niya ang boses ng kanyang ama, puno ng galit at sakit. Sino Ethan na to? Anak, sabihin mo sa akin kung nasaan ka. Susundan kita, na yun din. Tay, gusto kong umuwi. Gusto kong umuwi sa inyo. Pero gusto kong gawin ito ng maayos. Gusto kong harapin siya. Gusto kong ipakita sa kanya na hindi niya ako kayang sirain. Anak, hindi mo kailangang patunayan ng anuman. Pamilya mo ako.
andito kami. Palagi kaming andito. Pinunasan ni Alyssa ang kanyang mga luha. Ang determinasyon ay bumalik. Alam ko, Tay. Kaya nga gusto kong umuwi. Kasi kayo lang ang totoo sa lahat ng ito. At oras na para ipakita ko sa mundo kung sino talaga ako. Bago pa man siya makasagot, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Lumingon siya at nakita si Ethan nakatayo sa pintuan. Ang mukha ay puno ng pagkakasala. Kailangan kong tapusin ito, Tay. Tatawag ako ulit. Mabilis na sabi ni Alyssa at ibinaba ang phone. Tumigil si Ethan sa harap ng kanyang kama. Ang mga kamay ay nasa bulsa. Alyssa, pasensya na. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Hindi mo kailangang sabihin. Putaw ni Alyssa. Ang boses ay matigas. Nakita ko na ang lahat. Narinig ko na ang lahat. Ang tanong ay, ano ang gagawin mo ngayon? Napabuntong hininga si Ethan. Hinimas ang kanyang no. Mahal ko si Sofia. Matagal na. Bago pa man kita nakilala. Bago pa man mo ako nakilala? Ang tawa ni Alyssa ay mapait. Kung gayon, bakit mo ako pinakasalan? Bakit mo sinabing mahal mo ako? Bakit mo ako binuhat sa panaginip na ito kung alam mong may iba ka na pala? Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Natakot ako. Natakot ako mawala ka. Natakot kang mawala ako? Ethan, niloko mo ako. Niloko mo ako sa harap ng sarili kong mga mata. At ngayon nandito ako sa ospital. Dalang mga anak mo. At ang tanging nasa isip mo ay kung paano mo ako iingatan habang pinipili mo ang iba. Walang sagot si Ethan. At sa sandaling yon, alam ni Alyssa na wala nang maibabalik pa. Umalis ka na, mahinang sabi niya. Umalis ka at huwag mo na akong hanapin. Mula ngayon, hindi na ako ang Alyssa na kilala mo. Hindi na ako ang babaeng nagtatago. Ako si Alyssa Villarreal at hindi mo ako kayang saktan pa. Tumingin si Ethan sa kanya. Ang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Ngunit hindi siya kumibo. Tumingin siya sa tiyan ni Alyssa, pagkatapos ay bumalik sa kanya mga mata, at sa huling pagkakataon, tumalikod siya at lumabas ng pinto. Naiiwang mag-isa si Alyssa sa ospital room. Ang katahimikan ay nakabibingi. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, hinimas ito ng marahan, at bumulong sa kanyang mga anak. Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo lalaki sa isang mundong puno ng kasinungalingan. Ipangako ko sa inyo, bibigyan ko kayo ng buhay na puno ng katotohanan, punong-puno ng pagmamahal, at hindi ko hahayaan na sirain kayo ng tao ngayon. Kumuha siya ng phone, nagdial ng isang numero na kabisado niya. Marco, kapatid, kailangan kita. Puntahan mo ako sa ospital at dalhin mo ang sasakyan ni tatay. Uuwi na ako. Nasa ospital ka? Alyssa, anong nangyari? Okay ka ba? Ang mga anak? Okay ang mga anak. Pero ako, hindi pa ako okay. Kailangan ko kayo. Kailangan kong umuwi. Nayon. Sandali lang, nandyan na ako. Ibinaba ni Alyssa ang phone at tumingin sa bintana. Ang araw ay papalubog na. Ang kalangitan ay puno ng kulay kahel at pula. Parang simbolo ng apoy na sumunog sa kanyang puso. Ngunit hindi ito apoy ng pagkawasak. Ito ay apoy ng pagbabago. Ito ay apoy ng pagbangon. Hindi ako babalik sa taong iyon. Bulong niya sa sarili. Hindi ako magiging biktima. Ako ang magiging babaeng dapat akong maging. Para sa aking mga anak, para sa aking pamilya, para sa aking sarili. At sa sandaling yon, alam ni Alyssa na ang pagtatapos ng kanyang kasal ay simula ng kanyang tunay na buhay. Ang pagtataksil ni Ethan ay hindi siya sisirain. Ito ang magiging dahilan ng kanyang pagbangon. At sa unang pagkakataon sa mga buwan, numiti siya. Hindi isang ngiti ng kaligayahan, kundi isang ngiti ng determinasyon. Ang taxi ay huminto sa harap ng malalaking pintuang, bakal na may nakaukit na letrang V. Sa likod ng mga ito, nakaunat ang Villarreal Mansion. Hindi ang bahay na iniwan niya, kundi ang kuta na kanyang tinakasan 5 taon na ang nakararaan. Si Alyssa ay nanatiling nakaupo sa loob ng sasakyan. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang tiyan. Nararamdaman ang mahinang paggalaw ng kambal sa loob. Miss, okay lang po ba kayo? Tanong ng driver nakatingin sa kanya sa rear view mirror. Hindi siya sumagot. Sa halip,
Binuksan niya ang pinto at dahan-dahang lumabas. Ang malamig na hangin ng gabi ay humaplos sa kanyang pisngi. At sa unang pagkakataon sa mga oras, naramdaman niyang kaya niyang tumayo ng tuwid. Hindi na siya ang babaeng umalis na puno ng pangarap. Siya na ngayon ang babaeng bumalik na may dala-dalang sugat at determinasyon. Ngunit bago pa man siya makalapit sa gate, bumukas ito. At sa likod nito, nakatayo si Don Rafael Villarreal, ang kanyang ama, na may mukhang pinaghalong gulat at pag-aalala. Sa tabi niya si Marco, ang kanyang nakatatandang kapatid, na ang mga mata ay nanlaki nang makita siya. "Alyssa?" Mahinang sabi ni Marco na parang hindi makapaniwala. "Anong ginagawa mo dito? Bakit?" Hindi niya natapos ang tanong. Napansin niya ang mukha ni Alyssa, ang pamumutla nito, ang mga mata na may bakas ng luha, ang pang-ininig ng kanyang mga kamay. "Anong nangyari?" Seryosong tanong ni Don Rafael. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit may bahid ng pagkabahala. Si Alyssa ay nakatayo pa rin sa harap ng gate, hindi makalapit. Ang 5 taon na paglayo ay parang pader na biglang bumangon sa harap niya. Paano niya sasabihin sa kanyang ama na mali siya? Paano niya aaminin na ang kanyang piniling buhay, ang buhay na walang Villarreal, walang yaman, walang pangalan, ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata? "Tatay?" bulong niya. At sa sandaling yon, ang lahat ng kanyang lakas ay tila nilisan siya. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at halos mapaluhod siya sa semento. Ngunit bago pa man siya mahulog, 2 kamay ang humawak sa kanya. Ang mga kamay ng kanyang ama. "Pasok na tayo," mahinang sabi ni Don Rafael. Ang kanyang boses ay hindi na matigas, kundi puno ng pag-aalala. "Hindi tayo mag-uusap dito sa labas." Ang mga salitang yon, ang pagtanggap na hindi na inaasahan, ay sapat na upang mapaluha si Alyssa. Sa loob ng mansion, dinala siya sa sala na pamilyar sa kanya. Ang mga malalaking bintana, ang mga mamahaling painting, ang amoy ng lumang kahoy at mamahaling pabango. Lahat ay pareho. Ngunit siya ay ibang tao na. Umupo siya sa sofa. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa kanyang tiyan. Hindi siya nagsalita kaagad. Sa halip, tiningnan niya ang kanyang ama at kapatid na parehong nakaupo sa harap niya, naghihintay. "Ethan?" Sa wakas ay sabi niya. Ang pangalan ay parang lason sa kanyang dila. May iba siyang babae. Ang katahimikan na sumunod ay mabigat. Hindi nagulat si Don Rafael. Alam niya ang mundo ng negosyo. Alam niya ang mga lalaking tulad ni Ethan. Ngunit ang sakit na nasa mukha ng kanyang anak na babae ay hindi niya kayang tiisin. "Kailan mo nalaman?" tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay may bahid ng galit. "Ngayon?" sagot ni Alyssa. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Sa ospital. Buntis din siya. At nakita ko sila." Huminto siya. Hindi kayang tapusin ang pangunusap. Si Marco ay tumayo. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. "Sasabihin mo sa akin kung saan siya nakatira. Na yon." "Haharapin ko." "Marco?" Pigili Don Rafael. Ang kanyang boses ay kalmado, nulit matatag. "Umupo ka." "Pero tatay!" "Umupo ka," ulit ni Don Rafael. "Hindi ito ang oras para sa galit. Ito ang oras para sa pamilya." Si Marco ay nag-atubili, ngunit sa huli ay umupo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Alyssa, puno ng pag-aalala at galit. "Anak," sabi ni Don Rafael, ang kanyang boses ay lumambot. "Bakit ka bumalik? Hindi naman sa hindi kita tinatanggap, hinding-hindi. Ngunit alam kong hindi madali para sa iyo na bumalik dito. Ano ang nagbago?" Si Alyssa ay napalunok. Ang tanong ng kanyang ama ay tumama sa kanya ng malalim. Ang totoo, hindi siya bumalik dahil sa gusto niya. Bumalik siya dahil wala na siyang ibang mapuntahan. Ngunit sa sandaling yon, napagtanto niya na ang pagbabalik na ito ay hindi isang pagkatalo. Ito ay isang pagpipilian. "Nagbago ang lahat?" mahinang sabi niya. "Akala ko kaya kong mabuhay nang wala ang pangalan natin. Akala ko kaya kong magmahal nang hindi ko kailangan ang lahat ng ito, ngunit..." Huminto siya. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. "Hindi ko na kaya pang magpanggap. Hindi ko na kaya pang maging babaeng hindi ako." Ang mga salitang yon ay tila nagbukas ng isang pinto sa kanyang puso.
Ang lahat ng mga taon ng pagtatago, ng pagpapanggap na ordinaryong babae, ng pag-iwas sa kanyang pamilya, lahat ng yon ay biglang tila walang kabuluhan. Gusto kong gamitin ang pangalan natin, patuloy niya. Ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas. Gusto kong protektahan ang mga anak ko at gusto kong harapin si Ethan. Hindi bilang si Alyssa na walang pangalan, kundi bilang si Alyssa Villarreal, ang tagapagmana ng Villarreal Group. Si Don Rafael ay tumingin sa kanya ng matagal. Sa kanyang mga mata, nakita ni Alyssa ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Pagmamalaki. Matagal ko nang hinintay ang araw na ito, mahinang sabi ni Don Rafael. Hindi dahil gusto kong bumalik ka, dahil nasaktan ka, kundi dahil gusto kong malaman mo kung sino ka talaga. At ngayon, sa wakas, nakikita mo na. Ang mga salitang iyon ay parang gamot sa sugat ni Alyssa. Hindi niya napigilan ang pag-iyak. Ang mga luha na kanyang pinipigilan sa loob ng mga oras, sa ospital, sa taxi, sa harap ng gate, ay biglang bumuhos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng kaginhawahan. Si Marco ay lumapit sa kanya at umupo sa tabi niya. Hindi siya nagsalita. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ng kanyang kapatid. Ang simpleng kilos na iyon ay nagsabi ng higit pa sa mga salita. Hindi ka namin pababayaan, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay seryoso. Hindi ka na mag-iisa. At hindi namin hahayuang makatakas si Ethan sa ginawa niya. Si Alyssa ay ngumiti. Isang mahinang ngiti, ngunit isang ngiti pa rin. Hindi ko rin siya hahayuang makatakas. Pero hindi dahil sa galit, kundi dahil sa mga anak ko. Karapat-dapat silang lumaki nang may alam sila kung sino sila. Hindi ko na uulitin ang pagkakamali ko. Ang gabing iyon ay hindi natapos sa pag-uusap. Dinala si Alyssa sa kanyang lumang silid, ang silid na hindi niya nakita sa loob ng 5 taon. Lahat ay buo pa rin. Ang mga libro sa istante, ang mga larawan sa dingding, ang kama na natatandaan niyang inaantok siya tuwing umaga bago pumasok sa paaralan. Ngunit hindi na siya ang batang babae na umalis sa silid na ito. Siya na ngayon ay isang babae, isang ina, isang anak, isang tagapagmana. Umupo siya sa kama. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang tiyan. Naramdaman niya ang paggalaw ng kambal at sa sandaling yon tila sinasabi nila sa kanya na kaya niya ito. Hindi ko kayo pababayaan. Bulong niya sa kanyang tiyan. Hindi ko na uulitin ang pagkakamali ko. Ipangako ko sa inyo. Sa labas ng kanyang silid, narinig niya ang mahinang yabag ng kanyang ama. Hindi siya kumatok, ngunit alam ni Alyssa na nandyan siya. Nakatayo sa labas ng pinto. Pinagmamasdan ang kanyang anak na babae, tinitiyak na ligtas ito. At sa sandaling yon, napagtanto ni Alyssa na hindi niya kailangang mag-isa. Ang kanyang pamilya ay nandyan, hindi bilang mga taong mayaman at makapangyarihan, kundi bilang mga taong nagmamahal sa kanya. Ang pagbabalik na ito ay hindi isang pag-urong, ito ay isang pagbangon. Kinaumagahan, si Alyssa ay nagising ng maaga. Ang sikat ng araw ay pumasok sa kanyang silid. At sa unang pagkakataon sa mga araw, naramdaman niyang kaya niyang harapin ang araw. Bumangon siya, naligo at tagbihis. Hindi na ang simpleng damit na dati niyang suot. Ngayon, pumili siya ng damit na nararapat sa kanya, isang damit na nagpapaalala sa kanya kung sino siya. Nang bumaba siya sa sala, natagpuan niya ang kanyang ama at kapatid na nag-aalmusal. Pareho silang tumingin sa kanya, at sa kanilang mga mata, nakita niya ang pag-aalala at pag-asa. "Anong plano mo?" tanong ni Don Rafael, hindi na nag-aaksaya ng oras. Si Alyssa ay umupo sa harap nila. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa mesa. Ang kanyang mga mata ay matatag. "Gusto kong harapin si Ethan," sabi niya. "Hindi ngayon, pero sa lalong madaling panahon. Kailangan kong malaman kung anong mga karapatan ko, legal na karapatan, para sa mga anak ko. At kailangan kong ipakita sa kanya na hindi na ako ang babaeng kayaning lokohin." "Gagawin natin ang lahat ng kailangan," sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay determinado. "May mga abogado tayo,
May impluwensya tayo, at higit sa lahat, may pamilya ka. Si Alyssa ignomiti. Sa unang pagkakataon sa mga buwan, naramdaman niyang may lakas siya. Isang lakas na hindi nagmumula sa pera o pangalan, kundi mula sa pagmamahal ng kanyang pamilya at sa determinasyon na protektahan ang kanyang mga anak. Handa na ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag. Handa na akong harapin sila. Handa na akong ipakita sa kanila kung sino talaga ako. At sa sandaling yon, alam ni Alyssa na ang kanyang pagbabalik ay hindi lamang isang pag-uwi. Ito ay isang simula, isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Isang kabanata kung saan siya ang bida, hindi ang biktima. Ang umaga sa Villarreal Mansion ay tahimik. Ngunit sa loob ng dibdib ni Alyssa, may rumara asang bagyo. Nakaupo siya sa harap ng malaking salamin sa kanyang silid, nakatingin sa sarili. Hindi na ang babaeng umalis ng bahay na ito 3 taon na ang nakararaan. Puno ng pag-asa at paniniwala na ang pag-ibig ay sapat na. Ngayon, ibang Alyssa na ang nakikita niya. Mas matalim ang mga mata, mas matatag ang pangangatawan, at sa bawat paghinga may bigat na dala. Ang bigat ng katotohanang hindi na niya kayang itago. Kumatok si Marco sa pinto bago pumasok. May dalang sobre na may tatak ng abogado. Nandito na ang lahat ng dokumento. Handa na ang sasakyan. Pero sigurado ka na ba dito, Liz? Tumingin si Alyssa sa kapatid at sa unang pagkakataon, nakita niya ang pag-aalala sa mga mata nito na laging puno ng ngiti. Hindi ako naging ganito kasigurado sa buong buhay ko, Marco. Kailangan kong gawin ito. Para sa akin at para sa mga batang ito. Hinawi niya ang buhok sa kanyang muka at dahan-dahang tumayo, ang kanyang kamay ay napunta sa kanyang tiyan. Pero gusto kong gawin ito ng mag-isa. Kailangan kong harapin siya ng walang anumang anino ng Villarreal na sumusunod sa akin. Hindi ko gusto na isipin niya natatakot ako. Napabuntong hininga si Marco, alam na walang silbi ang makipagtalo kapag ganoon na ang tono ng boses ng kapatid. Sige, pero nasa labas lang ako. 100 metro lang ang layo ko, handang pumasok kung kailangan mo ako. Numiti si Alyssa, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Salamat. Ang coffee shop na pinagkakasunduan nila ay ang parehong lugar kung saan sila unang nagkita ni Ethan. Isang maliit, tahimik na kanto sa may katipunan, kung saan nagkukunyai siyang isang ordinaryong empleyado ng isang outsourcing company. Pinili niya ito hindi dahil sa sentimentalidad, kundi dahil dito niya gustong ipakita kay Ethan kung gaano siya nagkamali sa kanyang paghusga. Dito nagsimula ang kasinungalingan. Dito rin dapat magwakas. Dumating si Ethan makalipas ang 10 minuto. Bit-bit ang isang maliit na paper bag mula sa paborito niyang bakery. Ang tinapay na lagi niyang binibili para kay Alyssa noong mga unang buwan ng kanilang pagsasama. Ang maliit na detalye ay parang kutsilyo sa puso ni Alyssa. Ngunit hindi niya ipinakita. Nanatili siyang nakaupo, kalmado, ang mga kamay ay nakapatong sa mesa. Mahal, bati ni Ethan. Ang boses ay puno ng pagkukunyaring pag-aalala. Bakit dito tayo nagkita? Bakit hindi ka umuwi? Nag-aalala ko sa iyo at sa mga bata. Napahinto siya nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Alyssa. Ano nangyayari? Bakit ganyan ka tumingin sa akin? Kinuha ni Alyssa ang isang folder mula sa kanyang bag at inilapag sa mesa. Hindi niya ito binuksan agad. Sa halip, tiningnan niya si Ethan ng diretso sa mata. Ang mga mata na minsan ay tiningnan niya ng may pagmamahal. Ang mga mata na ngayon ay puno ng pagtataka at bahagyang takot. Ethan, alam kong 3 taon na tayong kasal. Alam kong pinili kong maging simple ang buhay natin. Naitago ko kung sino talaga ako dahil gusto kong malaman kung mahal mo ba ako, ang totoong ako, o ang imahe lamang na nakikita mo. Ngunit sa mga nakaraang buwan, nang ako ay nagdadalang tao at nangangailangan ng iyong suporta, saan ka ba? Saan ka nung ako ay nasa ospital, mag-isa, natatakot para sa aming mga anak? Ali, pakikinggan mo ba ako? Hindi pa ako tapos. Ang boses ni Alyssa ay matigas, ngunit hindi nanginginig. Alam ko ang tungkol kay Sofia. Alam ko ang tungkol sa pagbubuntis niya. Alam ko ang lahat ng gabi na sinasabi mong overtime ka,
pero kasama mo siya. Alam ko ang lahat ng kasinungalingan. Namutla si Ethan. Ang paper bag sa kanyang kamay ay dahan-dahang bumagsak sa sahig. Alay, hindi ganon. Pakikinggan mo ako, please. Si Sofia, hindi ko alam kung paano nangyari yon. Isa itong pagkakamali. Isang malaking pagkakamali. Mahal kita. Ikaw at ang mga anak natin ang mahal ko. Pagkakamali? Mahinang tumawa si Alyssa, nulit walang kaligayahan sa tunog na yon. 6 na buwan mong itinago sa akin ang relasyon ninyo. 6 na buwan mong piniling maging kasama siya habang ako ay naghihirap. At ngayon, sasabihin mo sa akin na pagkakamali lang yon? Ali, please! Binuksan ni Alyssa ang folder at inilabas ang isang dokumento. Ito ang petition para sa legal separation. Handa na ang lahat. Ang abogado ko ay naghihintay lamang na aking pirma. Tumayo si Ethan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Legal separation? Alyssa, huwag kang magpakatanga. Hindi mo kaya ang mag-isa. Saan ka pupunta? Paano mo bubuhayin ang mga bata? Wala akong ano? Dahan-dahang tumayo si Alyssa. Ang kanyang taas ay tila mas mataas ngayon. Wala akong pera? Wala akong kakayahan? Wala akong pangalan? Inilabas niya ang isa pang dokumento mula sa folder. Ang kanyang birth certificate. Ang kanyang Villarreal identification card. Ethan, sa loob ng 3 taon, hindi mo man lang naisip na tanungin kung bakit hindi ko pinakilala sa iyo ang aking pamilya? Hindi mo man lang napansin na hindi ako nagsasalita tungkol sa aking pagkabata? Sa aking mga magulang? Hindi mo ba naisip na may dahilan ang lahat ng yon? Napatingin si Ethan sa dokumento. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang lumaki habang binabasa ang pangalan. Alyssa Villarreal? Hindi maaari. Ang Villarreal Group? Ikaw ang tagapagmana? Oo. Isag salita lamang, nungit puno ng bigat ng 3 taon ng pagtatago. Ako si Alyssa Villarreal, nag-iisang anak na babae ni Don Rafael Villarreal. Pinili kong itago ito dahil gusto kong maranasan kung ano ang magmahal ng walang pera at pangalan. Ngunit nalaman ko na ang taong minahal ko ay hindi mahal ako. Mahal niya ang ideya ng isang simpleng babae na kanyang makokontrol. Mahal niya ang isang taong walang kapangyarihan para hindi siya matakot na mawala ako. Lumuhod si Ethan sa harap niya. Ang mga kamay ay nanginginig. Alyssa, patawarin mo ako. Please, hindi ko alam kung gaano kasakit ang ginawa ko sa'yo. Ngunit mahal kita. At ngayong alam ko na kung sino ka, mas naiintindihan mo ano? Putol ni Alyssa. Ang kanyang boses ay tumataas. Na mayaman ako? Na may kapangyarihan ako? Na hindi mo dapat ako niloko dahil may pera ako? Umiling siya. Ang sakit sa kanyang mga mata ay napalitan ng matigas na determinasyon. Hindi mo pa rin maintindihan, Ethan. Hindi tungkol sa pera o pangalan ang lahat ng ito. Tungkol ito sa respeto. Tungkol sa katapatan. Tungkol sa pagmamahal na hindi nakakalimot sa taong nasa tabi mo kapag ikaw ay nangangailangan. Ali, bigyan mo ako ng pagkakataon. Binigyan kita ng 3 taon. Ang boses ni Alyssa ay bumalik sa kalmado. Ngunit may bakal na hindi maikakaila. 3 taon kong ibinigay ang lahat sa iyo. Ang aking oras, ang aking pagmamahal, ang aking tiwala. At sa lahat ng yon, pinili mong saktan ako. Hindi ako hihingi ng paumanhin dahil hindi ko kaya magpatawad na yon. Hindi pa. Siguro balang araw, para sa aking kapayapaan. Ngunit hindi ngayon. Tumayo si Ethan. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Kung ganon, gagawin ko mahirap ang lahat para sa'yo. Kung gusto mo ng legal separation, makikipaglaban ako. Hindi mo makukuha ang mga anak. Ethan! Ang boses ni Alyssa ay malamig, matalim. Isipin mo ng mabuti ang susunod mong sasabihin. Ako ang tagapagmana ng Villarreal Group. Ang aking ama ay mayroong mga nangungunang abogado sa bansa. Ang aking kapatid ay may koneksyon sa lahat ng sangay ng gobyerno. At ikaw?
Ikaw ay isang empleyado ng isang mid-sized company na ang pangunahing kliyente ay, hulaan mo, ang Villarreal Group. Yumuko siya upang kunin ang folder. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis kay Ethan. Sa sandaling ito, wala kang anumang kapangyarihan. At alam mo kung bakit? Hindi dahil may pera ako, kundi dahil pinili mong sirain ang tanging bagay na nagbigay sa'yo ng lakas, ang aking tiwala. Napaatras si Ethan. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagsisisi. Alyssa, please, huwag mong gawin ito. Para sa mga bata, ginagawa ko ito. Hinawakan ni Alyssa ang kanyang tiyan. Hindi ko nais na lumaki sila sa isang tahanan na puno ng kasinungalingan. Hindi ko nais na isipin nila na ang pag-ibig ay ganito, puno ng pagtataksil at sakit. Karapat-dapat sila sa isang ina na malakas, at karapat-dapat sila sa isang ama na... Napahinto siya. Lumunok. Sana balang araw, maging karapat-dapat ka. Ngunit hindi na ako ang maghihintay para doon. Tumingin siya sa kanyang relo. May meeting ako sa abogado sa loob ng 1 oras. Ang mga dokumento ay ipapadala sa iyo sa pamamagitan ng courier. Kung gusto mong makipag-usap ka sa aking abogado. Hindi na ako makikipagkita sa iyo ng personal. Maliban kung kinakailangan para sa mga legal na proseso. Alyssa, paalam Ethan. Tumalikod siya, ang kanyang mga hakbang ay matatag. Ang kanyang likod ay tuwid. Nang marating niya ang pinto, napahinto siya saglit, hindi lumingon. Sana balang araw, mahanap mo ang tunay na pag-ibig na hinahanap mo. Ngunit hindi na ako yon. At hindi na ako dapat maging yon. Lumabas siya ng coffee shop. Ang mainit na sikat ng araw ay sumalubong sa kanya. Nakita niya si Marco na nakatayo sa tabi ng sasakyan. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Nang makita siya nito, mumiti ito. Isang ngiti na puno ng pagmamalaki. Kumusta? Tanong ni Marco nang makalapit siya. Tapos na. Napahinga si Alyssa. Ang bigat sa kanyang dibdib ay dahan-dahang gumaan. Sa unang pagkakataon, tapos na. Sa loob ng sasakyan, habang papalayo sila sa coffee shop, tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pagpapalaya, ng paglaya mula sa tanikala ng isang pag-ibig na hindi naman totoo. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Nararamdaman ang mga maliliit na paggalaw ng kambal sa loob. Malapit na kayo, bulong niya. At kapag dumating kayo, handa na ang inyong ina. Handa nang ibigay sa inyo ang lahat ng pagmamahal na nararapat sa inyo. Handa nang itayo ang isang buhay na walang kasinungalingan. Tumingin siya sa labas ng bintana. Nakikita ang mga gusali ng Maynila na dumadaan. Ang Villarreal Tower ay nakatayo sa di kalayuan. Ang salamin na harapan nito ay sumasalamin sa sikat ng araw. Numite siya. Sa loob ng ilang linggo, siya ay magiging isang ina. At sa loob ng ilang buwan, siya ay uupo sa upuan ng CEO ng Villarreal Group, handang pamunuan ang imperyo ng kanyang pamilya. Ngunit sa sandaling yon, sa loob ng sasakyan, kasama ang kanyang kapatid sa tabi niya at ang kanyang mga anak sa kanyang sinapupunan, naramdaman ni Alyssa ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa mga nakaraang buwan. Kapayapaan. Uuwi na tayo, sabi ni Marco. Ang kanyang kamay ay humawak sa kanyang balikat. Sa bahay, sa pamilya. Tumango si Alyssa. Ang mga luha ay natuyo na. Oo, uuwi na tayo. At habang papalapit sila sa Villarreal Mansion, alam ni Alyssa na ang laban ay hindi pa tapos. Marami pang pagsubok ang darating. Marami pang sakit na kailangang harapin. Ngunit sa unang pagkakataon hindi siya natatakot. Dahil hindi na siya nag-iisa. At hindi na siya magiging biktima ng sinuman. Siya na ang bida ng kanyang sariling kwento. Tumahimik ang malaking mansyon ng Villarreal ng gabing yon. Ngunit hindi ito ang katahimikan ng kalungkutan. Ito ang katahimikan ng isang bahay na unti-unting bumabalik sa dating sigla. Ang tunog ng mga yapak sa marmol na sahig, ang mahinang tugtog ng classical na musika mula sa sala, at ang boses ni Don Rafael na nag-uutos sa kusinera na maghanda ng masustansyang pagkain para sa kanyang anak. Nakaupo si Alyssa sa malambot na upuan malapit sa malahing bintana ng kanyang silid.
Ang mga kamay ay nakapatong sa kanyang bilugang tiyan. Sa unang pagkakataon sa mga nakaraang buwan, hindi siya nakaramdam ng takot. Hindi siya naghihintay ng kahit anong mensahe mula kay Ethan. Hindi siya nag-aalala kung saan ito pupunta o kung sino ang kasama nito. Ang tanging iniisip niya ngayon, ang dalawang buhay na lumalaki sa loob niya. Bahagyang ngumiti siya nang maramdaman ang mahinang sipa sa kanyang tagiliran. Gising na ba kayo? Mahinang bulong niya. Ang mga daliri ay marahang hinaplos ang kanyang tiyan. Gutom na ba ang aking mga prinsepe o prinsesa? Kumatok si Marco sa pinto bago ito buksan. May dalang tray ng prutas at isang baso ng gatas. Sabi ni Doc Santos, kailangan mangang extra calcium. Anya, inilapag ang tray sa maliit na mesa. At sabi rin niya, bawal ang stress. Wala naman akong stress, sagot ni Alyssa. Ngunit may bahid ng pagdududa sa kanyang boses. Tumawa si Marco at umupo sa tabi niya. Ate, kilala kita. Kahit anong sabihin mang wala kang stress, nakikita ko sa mga mata mo na marami ka pang iniisip. Napabuntong hininga si Alyssa. Paano ko ba naman hindi iisipin? 2 buwan na lang at dadating na sila. Minsan natatakot akong baka hindi ko kayanin. Baka hindi ako maging sapat na ina para sa kanila. Hinawakan ni Marco ang kamay niya. Tingnan mo ako, ate. Hindi ako perepektong tao. Marami akong pagkakamali sa buhay. Pero isa lang ang alam kong tama. Ang pagmamahal natin sa isa't isa. At yan ang ituturo mo sa mga pamangkin ko. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang mahalin sila ng buo. Papuno ng luha ang mga mata ni Alyssa, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Sa mga nakaraang araw, natututo siyang kilalanin ang pagkakaiba. Ang mga luhang ito ay luha ng pasasalamat. Salamat, Marco. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala kayo. Hindi mo kailangang malaman, nakangiting sagot ni Marco. Basta't nandito kami, hindi mo kailangang harapin ang lahat na mag-isa. Kinabukasan, maagang nagising si Alyssa. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mga linggo, nakaramdam siya ng lakas na lumabas ng kanyang silid nang hindi kailangang piliting bumangon. Pumunta siya sa hardin ng mansyon kung saan nagtatanim ng mga rosas ang matandang hardinero na si Mang Ben. Magandang umaga, Binibini Alyssa, bati ni Mang Ben. Ang mga kamay ay puno ng lupa. Mabuti namang makita kayong naglalakad-lakad. Sabi ni Don Rafael, kailangan daw ng sariwang hangin ng buntis. Magandang umaga po, Mang Ben, nakangiting sagot ni Alyssa. Maari po ba akong tumulong? Nagulat ang matandang hardinero. Naku, Binibini, huwag na po. Baka madulas kayo o mapagod. Bawal po yan sa kalagayan ninyo. Konti lang naman, pilit ni Alyssa. Lumapit sa mga nakatanim na rosas. Gusto ko lang maramdaman na may nagagawa pa akong iba bukod sa paghihintay. Tiningnan siya ni Mang Ben ng may pag-aalala, ngunit nakita rin niya ang sinseridad sa mga mata ng dalaga. Sige po, pero dito lang po tayo sa may bench. Pwede ninyo pang diligan ang mga bagong tanim na herbs. Mabuti yan para sa inyong katawan at sa mga bata. Umupo si Alyssa sa maliit na bangkong bato at hinawakan ang maliit na watering can. Habang dinidiligan niya ang mga dahon ng basil at mint, nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan. Ang simpleng gawain na ito, ang pag-aalaga sa mga halaman, ang pagtiyak na may tubig at sikat ng araw ang mga ito, ay nagpaalala sa kanya na ang pag-aalaga ay hindi laging mahirap. Minsan, ito ay tahimik at simple, at maaari itong magsimula sa maliliit na bagay. Alam mo, Mang Ben, sabi ni Alyssa habang hinahaplos ang mga dahon ng mint. Noong bata ako, akala ko ang pagiging mayaman ay nangangahulugang hindi mo na kailangang magtrabaho. Akala ko kapag marami kang pera, wala ka ng problema. At ngayon po, tanong ng matandang hardinero na hindi huminto sa pag-aalaga ng mga halaman. Ngayon, naiintindihan ko na ang totoong yaman ay hindi nasusukat sa pera. Ang totoong yaman, ang pagmamahal ng pamilya, ang kalusugan, ang kapayapaang nararamdaman mo sa umaga, hindi yon mabibili. Napahinto siya at tiningnan ang kanyang tiyan. At ang mga batang ito,
Sila ang pinakamalaking kayamanan na hihilingin ko. Lumapit si Don Rafael, may dalang payong upang protektahan ang kanyang anak mula sa araw. Alisa, anak, dapat kang magpahinga. Mainit na sa labas. Tatay, ayos lang ako. Konting sariwang hangin lang naman, sagot ni Alisa. Ngunit nang makita ang pag-aalala sa mukha ng kanyang ama, tumayo siya at lumapit dito. Pero sige, susunod na ako sa inyo. Hinawakan siya ni Don Rafael sa braso habang naglalakad sila pabalik sa mansyon. Alam mo anak, nung una kang umalis ng bahay na ito, galit na galit ako. Hindi dahil sa gusto kitang kontrolin, kundi dahil natatakot ako para sa'yo. Natatakot akong baka masaktan ka ng mundong hindi mo lubos na kilala. At tama kayo, tatay, mahinang sagot ni Alisa. Nasaktan ako, pero natuto rin ako. Natutunan kong pahalagahan ang mga bagay na hindi ko napapansin noon. Natutunan kong makilala kung sino ang tunay na nagmamahal sa akin. Napahinto si Don Rafael at hinarap ang kanyang anak. Alisa, hindi kita masisisi sa mga nangyari. Hindi kita masisisi sa pagpili mong magtiwala kay Ethan dahil ang pagmamahal ay hindi kasalanan. Ang pagkakamali ay ang manatili sa taong hindi ka kayang pahalagahan at yan ang hindi mo ginawa. Ipinaglaban mo ang iyong sarili at ang iyong mga anak. Yan ang pinaka-ipinagmamalaki ko sa iyo. Napaiyak si Alisa, ngunit mabilis itong pinunasan. Tatay, salamat sa hindi ninyo ako pagbibitawan. Kahit nung nagkamali ako, kahit nung gusto kong patunayan na kaya akong mag-isa, hindi ninyo ako iniwan. Anak, kahit kailan, hindi kita iiwan. Yan ang pangako ng isang ama. Niyakap siya ni Don Rafael, ang mga bisig ay matatag at puno ng pagmamahal. At hindi mo na kailangang patunayan ang kahit ano sa sinuman. Sapat ka na. Ikak ay anak ko, at yan ay sapat na. Nang gabing yon, habang nakahiga si Alisa sa kanyang kama, hindi siya makatulog. Hindi dahil sa sakit o pag-aalala, kundi dahil sa kakaibang kagalakan na hindi niya maipaliwanag. Binuksan niya ang kanyang phone at tiningnan ang mga litrato ng ultrasound. Dalawang maliit na nilalang, ang kanilang mga puso ay tumitibok ng sabay. Mahal ko kayo, bulong niya sa mga litrato. Hindi ko pa kayo nakikita pero mahal ko na kayo ng higit pa sa anumang bagay sa mundong ito. At ipapangako ko sa inyo, hindi ko kayo pababayaan. Hindi ko hahayaan na maranasan ninyo ang sakit na naranasan ko. Hindi ko hahayaan na madama ninyo na hindi kayo sapat, dahil kayo ang pinakamahalagang bagay na nangyari sa buhay ko. Naramdaman niya ang isa pang sipa, mas malakas na yon. Ngumiti siya at inilagay ang kanyang kamay sa tiyan. Gising pa ba kayo? Hindi pa ba kayo inaantok? Sige, kantahan ko kayo ng lalabay na kinakanta sa akin ng inyong lolo noong bata ako. At doon, sa katahimikan ng kanyang silid, sinimula ni Alisa na kantahin ng isang matandang awiting Filipino. Ang awiting kinakanta sa kanya ng kanyang ama nung siya'y maliit pa. Hindi perpekto ang kanyang boses, ngunit puno ito ng pagmamahal. At sa sandaling iyon, alam niyang kahit gaano pa kahirap ang nakaraan, ang hinaharap ay puno ng pag-asa. Lumipas ang mga araw. Nagpatuloy ang pag-aalaga ni Alisa sa kanyang sarili. Pagkain ng masusustansyang pagkain, paglalakad sa harden tuwing umaga, at pagsunod sa payo ni Dr. Santos. Ngunit higit sa lahat, natututo siyang magpatawad sa kanyang sarili. Natututo siyang tanggapin na hindi siya nagkamali sa pagmamahal. Ang pagkakamali ay ang pagpili niyang manatili sa taong hindi siya kayang mahalin ng tama. Isang hapon, habang nagbabasa siya sa sala, nakatanggap siya ng tawag mula kay Dr. Santos. Miss Villarreal, kumusta ang pakiramdam ninyo? Tanong ng doktor. Mabuti naman po, Doc. Medyo masakit lang sa likod pero normal naman daw yan sa huling trimester. Oo, normal yan. Pero gusto ko lang ipaalala sa inyo na dapat kayong magpahinga ng husto. At kung may nararamdaman kayong hindi karaniwan, kahit anong sakit, kahit anong pagbabago, tawagan ninyo ako agad ha? Opo, Doc. Salamat po. Ingat kayo, Miss Villarreal. Ilang linggo na lang at makikita na ninyo ang inyong mga anak. Pagkatapos ng tawag, napaisip si Alisa. 2 linggo na lang bago ang kanyang due date? 2 linggo na lang at magiging isa na siyang ina? Hindi siya nakaramdam ng takot.
Sa halip, nakaramdam siya ng pananabik. Hindi siya makapaghintay na makita ang kanyang mga anak, nahawakan sila, nasabihin sa kanila kung gaano niya sila kamahal. Kinagabihan, habang kumakain sila ng hapunan bilang pamilya, napansin ni Don Rafael ang pagiging tahimik ni Alisa. Anak, ayos ka lang ba? Parang malalim ang iniisip mo. Mumiti si Alisa. Tatay, naiisip ko lang kung paano magbabago ang lahat kapag nandito na ang mga apo ninyo. Hindi ko alam kung handa na ba akong maging isang ina. Walang sinuman ang lubos na handa, anak. Sagot ni Don Rafael. Nung isilang ka, hindi rin ako handa. Natatakot akong hawakan ka dahil napakaliit mo. Ngunit sa sandaling nakita kita, nawala ang lahat ng takot. Alam kong gagawin ko ang lahat para sa'yo. At yan ang mararamdaman mo rin sa mga anak mo. Tama si tatay, sang-ayon ni Marco. At huwag kang mag-alala, ate. Nandito kami. Tutulungan ka naming alagaan ang mga pamangkin ko. Turuan ko silang maglaro ng basketball kahit na sabihin ni tatay na hindi ako magaling. Tumawa si Don Rafael. Totoo yan, hindi ka magaling. Tatay, nasaktan ako! Nagbibiro na sagot ni Marco at nagtawanan silang lahat. Sa unang pagkakataon sa mga nakaraang buwan, naramdaman ni Alisa na siya ay kabilang. Hindi bilang isang tagapagmana. Hindi bilang isang mayaman, kundi bilang isang anak, isang kapatid, at sa lalong madaling panahon, isang ina. Nang gabing yon, habang naghahanda siyang matulog, nakaramdam siya ng kakaibang sensasyon sa kanyang tiyan. Hindi ito ang karaniwang sipa ng kanyang mga anak. Ito ay mas malalim, mas regular. Napahinto siya at pakinggan ang kanyang katawan. Marco? Tawag niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Marco, gising! Mabilis na bumukas ang pinto. Anong nangyari, ate? Sa tingin ko manganganak na ako. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Sandali lang. Tatawag ako ng ambulansya. Tatay? Tatay, Ate Alisa, manganganak na! Bumuhos ang kaguluhan sa mansyon. Tumawag si Marco ng ambulan, siya habang si Don Rafael ay mabilis na tinulungan si Alisa na makahinga ng maayos. Huwag kang mag-alala, anak. Nandito kami, malapit na ang ambulansya. Napahawak si Alisa sa kanyang tiyan. Ang sakit ay dumarating at umaalis. Ngunit sa kabila ng sakit, nakaramdam siya ng kakaibang kalmado. Tatay, huwag kayong mag-alala. Kaya ko ito. Kaya namin ito ng mga anak ko. Nakikita ko, anak. Nakikita ko kung gaano ka katatag. At ipagmamalaki kita. Hindi lamang dahil anak kita, kundi dahil isa kang mandirigma. Dumating ang ambulansya at mabilis na isinakay si Alisa. Sumunod si Marco at Don Rafael sa kanilang sasakyan. Habang nakahiga si Alisa sa stretcher, nakatingin sa kisame ng ambulansya, hindi siya nakaramdam ng takot. Sa halip, naramdaman niya ang tibok ng 2 puso sa kanyang sinapupunan. Ang mga pusong magbibigay sa kanya ng bagong dahilan upang mabuhay. Malapit na kayo, bulong niya. Ang mga kamay ay nakapatong sa kanyang tiyan. Malapit na nating makita ang isa't isa. At ipapangako ko sa inyo, hindi ko kayo iiwan. Hindi kailanman. Habang papalapit ang ambulansya sa ospital, alam ni Alisa na hindi ito ang katapusan ng kanyang kwento. Ito ang simula ng isang bagong kabanata. Isang kabanata na puno ng pag-asa, pagmamahal, at ang lakas ng isang ina na natutong maging malaya. Ang pintuan ng delivery room ay bumukas, at ang unang iyak ng sanggol ay pumuno sa hangin, isang tunog na tila huminto sa mundo para kay Alisa. Ang kanyang mga kamay, basang-basa ng pawis, ay nanginginig habang hinihigop niya ang bawat segundo. Ang sakit ay totoo, pero mas malakas ang tibok ng kanyang puso sa tuwing naririnig niya ang mga iyak na yon. Isa pa, Alisa. Kaya mo yan, isang push na lang, sabi ni Dr. Santos. Ang boses ay kalmado at puno ng kumpiyansa. Napapikit si Alisa. Naisip niya ang lahat ng pinagdaanan, ang mga gabing mag-isa sa ospital, ang sakit ng pagkakanulo, ang mga araw na halos hindi na siya makahinga sa bigat ng lahat. Pero narito siya, hindi siya sumuko. At sa sandaling yon, naramdaman niya ang pangalawang iyak, mas malakas, mas matinis,
at alam niyang kumpleto na ang kanyang mundo. Kambal na babae at lalaki, sabi ng nurse habang inaayos ang mga sanggol. Malulusog at maganda ang timbang. Umiiyak si Alyssa habang inilapag ang 2 sanggol sa kanyang dibdib. Ang init ng kanilang mga katawan, ang bango ng bagong silang. Lahat ng pagod at sakit ay tila natunaw sa sandaling yon. Hi, bulong niya. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga pismi. Ako si Mommy, at hindi ko kayo ipagpapalit sa mundo. Sa labas ng delivery room, narinig niya ang mga yabag. Mabilis, nagmamadali. Bumukas ang pinto at pumasok si Don Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha na hindi na itinatago. Alyssa? Sabi niya. Ang boses ay paos. Apo ko sila? Tumango si Alyssa at lumapit ang kanyang ama. Dahan-dahang hinaplos ni Don Rafael ang nonang kambal. Ang mga kamay ay nanginginig. Ang ganda nila. Katulad mo ng sanggol ka. Sumunod si Marco, humihingal. Nako, hindi ako naniniwala. 2 sanggol? Alyssa, ang lakas mo. Lumapit siya at hinalikan ang kanyang kapatid sa noo. Salamat. Salamat sa pagiging matatag. Hindi makaimik si Alyssa. Napatingin siya sa kanyang ama at kapatid. Ang mga taong hindi siya iniwan kahit na nagkamali siya sa pagpili ng kanyang pag-ibig. Paumanhin, bulong niya. Paumanhin sa lahat ng pinagdaanan ninyo dahil sa akin. Hinawakan siya ni Don Rafael sa kamay. Wala kang dapat ipagpaumanhin, anak. Ang mahalaga, nandito ka. At nandito ang mga apo ko. Ito ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Kinabukasan, ang silid ni Alyssa ay puno ng mga bulaklak at bisita. Pero hindi siya nagpatalo sa emosyon ng sandali. Habang natutulog ang kambal sa kanilang mga crib, tumingin siya kay Dr. Santos na nag-aayos ng kanyang mga gamit. Dok, may itatanong ako, sabi ni Alyssa. Ang boses ay mahina pero matatag. Kailan ako makakabalik sa trabaho? Napag-iti si Dr. Santos. Alyssa, kakakapanganak mo lang kahapon. Kailangan mo magpahinga. Alam ko, pero may mga plano ako, malalaking plano. Tumingin si Alyssa sa kanyang mga anak. Gusto kong siguraduhin na magiging maganda ang kanilang kinabukasan, na hindi nila mararanasang ang mga pagkakamaling ginawa ko. Tumango si Dr. Santos. Bigyan mo ang sarili mo ng kahit 1 buwan. Pagkatapos, kaya mo na magsimula. Pero huwag mong kalimutan, ang pagiging ina ay hindi hadlang sa iyong mga pangarap. Ito ay dagdag na dahilan upang ipaglaban ang mga ito. Lumipas ang mga linggo. Sa tuwing gigising si Alyssa sa gitna ng gabi dahil sa iyak ng kambal, hindi siya naiinis. Sa halip, numingiti siya. Okay, nandito si Mommy. Bulong niya habang inaakay ang kanyang anak na babae. Anong kailangan ninyo? Gutom? Yakap? O gusto ninyong marinig ang kwento ng inyong lolo? Isang hapon, habang pinapakain niya ang kambal, may kumatok sa pinto. Pumasok si Marco dalang isang folder. Alyssa, kailangan nating mag-usap. Ano yon? Tanong niya habang inaayos ang kanyang anak na lalaki. Umupo si Marco sa tabi niya. Tumawag ang board ng Villarreal Group. Gusto nilang malaman kung handa ka ng umupo bilang vice chairperson. Si tatay ang nagmungkahi. Napahinto si Alyssa. Tumingin siya sa kanyang mga anak na natutulog ng payapa. Akala ko ba ayoko nang bumalik sa mundo ng negosyo? Akala ko ba ay sapat na ang maging ordinaryong ina? Pero hindi ka ordinaryong ina, Alyssa. Ikaw ay isang Villarreal. At hindi mo kailangang pumili. Kaya mong maging pareho. Hinawakan ni Marco ang kanyang balikat. Pero desisyon mo yan. Hindi ka namin pipilitin. Tumahimik si Alyssa. Naisip niya ang mga taon na itinago niya ang kanyang pagkatao, ang pagiging ordinaryong babae, upang makahanap ng tunay na pag-ibig. Natuto siya sa pagkakamali ngayon. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nangangailangan ng pagtatago, at ang kanyang pagkatao ay hindi isang kahinaan. Ito ay isang sandata. Sabihin mo sa board na handa ako. Sabi niya. Ang boses ay puno ng determinasyon. Pero may mga kondisyon ako. Ano yon?
Una, gusto ko magtayo ng pundasyon para sa mga nag-iisang ina. Pangalawa, gusto ko maglaan ng pondo para sa mga batang nangangailangan ng medical na tulong. At pangatlo, numiti siya. Gusto ko maging halimbawa ng isang babae ay maaaring maging ina at leader sa parehang oras. Napangiti si Marco. Alyssa, hindi ka nagbago, mas lumakas ka lang. Ilang linggo matapos ang kanyang unang araw bilang vice chairperson, nakatanggap si Alyssa ng imbitasyon mula sa isang business magazine para sa isang panayam. Ang headline ay nakasulat sa malalaking letra. Alyssa Villarreal, mula sa pagkakanalo, muling pagsilang. Umupo siya sa studio. Ang kambal ay nasa bahay kasama ang kanilang lolo at tiyuhin. Ang host, isang babaeng may mainit na ngiti, ay nagsimula ng panayam. Miss Villarreal, marami ang humahanga sa iyong pagbangon. Ano ang sikreto mo? Napaisip si Alyssa. Walang sikreto. Nagkamali ako. Nasaktan ako. Pero natuto akong bumangon. Ang pinakamahalaga, natutunan kong pahalagahan ang mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Ang aking pamilya, ang aking mga anak. At ano ang mensahe mo sa mga babaeng nanonood sa atin ngayon? Tumingin si Alyssa sa camera. Ang kanyang mga mata ay puno ng liwanag. Huwag kayong matakot na maging totoo sa inyong sarili. Ang pagiging babae ay hindi kahinaan. Ito ay kapangyarihan. At kapag may pangarap kayo, ipaglaban ninyo ito. Hindi para sa iba, kundi para sa inyong sarili. Pagkatapos ng panayam, habang pauwi siya, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Don Rafael. Ipinagmamalaki kita, anak. Nakita ko ang panayam. Ang mga apo mo ay matutulog ng may ngiti ngayong gabi. Numiti si Alyssa. Nang makauwi siya, natagpuan niya ang kanyang ama at si Marco na nagpapalitan ng pag-aalaga sa kambal. Si Don Rafael ay hawak ang kanyang apo na babae, habang si Marco ay pinapatulog ang lalaki. Mommy! Sigaw ni Marco sa pabirang boses. Bilisan mo, ubos na ang gatas! Tumawa si Alyssa. Kinuha niya ang kanyang anak na lalaki at hinalikan ito sa no. Okay, nandito na si Mommy. Nang matulog na ang kambal, umupo si Alyssa sa teras ng kanilang bahay. Hawak ang isang tasa ng tsaa. Tumingin siya sa kalangitan, puno ng mga bituin. Ethan, bulong niya. Salamat sa pagtuturo sa akin ng sakit. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko matutuklasan ang aking lakas. Hindi siya galit, hindi siya malungkot. Sa halip, nakaramdam siya ng kapayapaan. Isang kapayapaang matagal niyang hinahanap. Ang kanyang buhay ay hindi perpekto, pero ito ay kanya. At sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay kumpleto siya. Kinabukasan, nagtipon ng pamilya sa sala. Hawak ni Alyssa ang isang blueprint, mga plano para sa bagong proyekto ng Villarreal Group. Isang komunidad para sa mga nag-iisang ina. Kumpleto sa mga pasilidad para sa kanilang mga anak. Magandang umaga, pamilya. Sabi niya, ang boses ay puno ng sigla. May ipapakita ako sa inyo. Tumingin si Don Rafael sa blueprint. Ang mga mata ay kumikinang. Alyssa, ito ay napakaganda. Pero sigurado ka bang kaya mong pangunahan ito habang inaalagaan ng kambal? Tatay, sabi niya, nakangiti. Natutunan ko na ang pagiging ina ay hindi hadlang sa aking mga pangarap. Ito ang dahilan kung bakit ko ipinaglalaban ang mga ito. Gusto kong ipakita sa aking mga anak na ang isang babae ay maaring maging lahat. Ina, leader, at tagapagmana. Tumango si Don Rafael. Ang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Kung gayon, suportahan ka namin, buong pamilya. Habang nakatingin si Alyssa sa kanyang pamilya, ang kanyang ama, ang kanyang kapatid, at ang kanyang mga anak, naramdaman niya ang isang bagong apoy sa kanyang dibdib. Hindi ito ang apoy ng galit o sakit. Ito ay ang apoy ng pag-asa, ng determinasyon, ng isang bagong simula. Simulan na natin, sabi niya. Ang kanyang ngiti ay puno ng liwanag. May magandang kinabukasan tayong gagawin para sa ating pamilya at para sa lahat ng nangailangan ng pag-asa. Tumagal ang mga buwan. Mula sa mga unang gabing puno ng paggising para pakainin ng kambal,
Hanggang sa mga araw na halos hindi na alam ni Alyssa kung ano ang mas nakakapagod. Ang magpalaki ng 2 sanggol o ang mamuno sa isang korporasyon. Ngunit sa bawat umaga, nang imulat niya ang kanyang mga mata at narinig ang hagikik ng kanyang kambal mula sa susunod na silid, alam niyang nasa tamang landas siya. Nakaupo siya ngayon sa kanyang opisina sa Villarreal Group. Ang mga bintana ay nakatanaw sa abalang lansangan ng Makati. Sa kanyang mesa, nakalatag ang mga dokumento ng kanyang pinakabagong proyekto. Isang shelter at livelihood program para sa mga nag-iisang ina. Hindi na ito pangarap lamang. Totoo na ito. May pondo, may kuponan, may mga babaeng handang magsimula muli. Ma'am Alyssa, nakaschedule po ang meeting ninyo sa board sa 2:00. Paalala ng kanyang sekretarya. Salamat, Tina. Ipadala mga lang sa akin ang final draft ng proposal. Sagot niya habang pinipirmahan ang huling pahina. Tumunog ang kanyang telepo. Mumiti siya nang makita ang pangalan ni Marco sa screen. Pre? Bati niya. Oy, Alyssa, nasa labas ako ng building. Sabay tayong kumain? May bago akong gustong ipakita sa'yo. Sandali lang, baba na ako. Makalipas ang ilang minuto, magkapatid na silang naglalakad patungo sa isang maliit na restaurant sa tapat ng gusali. Pinagmasdan ni Marco ang kanyang kapatid, ang kanyang suot na blazer, ang kanyang kumpiyansang hakbang, ang liwanag sa kanyang mga mata. Ano? Natatawang tanong ni Alyssa nang mapansin ang tingin nito. Wala. Naalala ko lang yung unang beses na pumunta ka sa opisina ni tatay. Iyak ka ng iyak, ayaw mong pumirma ng kahit anong dokumento. Kwento ni Marco habang umuupo sila. At ngayon, vice chairperson na ako ng buong grupo. Sino mag-aakala, di ba? Nakangiting sagot niya. Hindi lang yan, Alyssa. Tingnan mo ang sarili mo. Malakas ka na. Hindi lang sa negosyo, sa lahat. Napahinto si Alyssa sa kanyang pag-upo. Tiningnan niya ang kanyang kapatid at sa unang pagkakataon, napansin niya ang pagmamalaki sa mga mata nito. Hindi bilang isang tagapagmana, kundi bilang isang kapatid. Salamat, Marco. Hindi ko kaya to kung wala kayo ni tatay. Kaya mo. Kailangan mo lang ang sandalan, hindi nang sumasalo sa'yo. Malaking pagkakaiba yon. Tumango siya. Tama si Marco. Nung una, akala niya kailangan niya ng isang taong mag-aalaga sa kanya. Natutunan niyang kaya niyang alagaan ang sarili at ang kanyang mga anak. Dinala ni Marco ang 2 paper bag mula sa ilalim ng mesa. Para sa kambal. Birthday nila sa susunod na linggo, di ba? Marco, hindi pa naman. Alam ko, maaga lang. Pero gusto ko lang makita ang mga pamangkin ko na masaya. Numiti siya. At saka may hinanda na rin si tatay. Sabi niya sa mansyon daw ang celebration. Buong pamilya. Napaling si Alyssa. Hindi naman kailangan ng engrandeng handaan. Maliit lang sana, Alyssa. Hayaan mo na kaming magpakasaya para sa mga apo ni tatay. Tumawa si Marco. At saka may idadagdag ka pang isang proyekto sa portfolio mo. Dapat ipagdiwang yon. Hindi na siya nakipagtalo pa. Sa halip, pinagmasdan niya ang kanyang kapatid habang nag-uusap sila tungkol sa mga plano para sa susunod na taon. Sa bawat salita, nadarama niya ang init ng pamilya. Ang uri ng pagmamahal na hindi nasusukat sa pera o posisyon. Dumating ang kaarawan ng kambal. Ang mansyon ng Villarreal ay puno ng mga lobo at dekorasyon. Asul at puti ang paboritong kulay ng kambal. Niyakap ni Don Rafael ang kanyang mga apo habang tumatawa ang mga ito. Ang kadilang mga kamay ay may hawak na mga laruan. Lolo, lolo! Tingnan mo! Sigaw ng isa sa kambal. Itinataas ang isang drawing ng pamilya. 5 figura. Siya, ang kanyang kapatid, si Alyssa, si Marco, at si Don Rafael. Napakaganda, apo. Isasabit natin yan sa opisina ni Lolo, nakangiting sabi ni Don Rafael. Mula sa malayo, pinagmasdan ni Alyssa ang eksena. Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Si Marco. Masaya ka ba? Tanong nito. Tumingin siya sa kanyang mga anak, sa kanyang ama, sa kanyang kapatid. Oo, sobra. Alam mo, nung gabing umuwi ka galing sa ospital, yung gabing yun na parang basag ka, hindi ko inakala makikita kitang ganito.
Hindi dahil hindi kita pinaniwalaan, kundi dahil hindi ko alam kung paano ka babangon. Hindi ko rin alam. Matapat na sagot niya. Pero nung makita ko ang mga anak ko, nang makita ko kayo ni tatay, naisip ko, hindi ako pwedeng manatiling lugmok. Hindi para sa akin, para sa kanila. Tumango si Marco. At para sa'yo rin, Alyssa, huwag mo kalimutan yon. Sandaling tumahimik sila, pinagmamasdan ng mga bata na hinahabol ang isa't isa sa hardin. Marco, tawag ni Alyssa. May sasabihin ako sa'yo. Ano yon? Nagpasya ako makipagkita kay Ethan. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Bakit naman? Alyssa, hindi mo kailangang... Alam ko, hindi ko kailangan, pero gusto ko. Huminga siya ng malalim. Hindi para sa kanya, para sa akin. Para isara ang kabanata na yon ng maayos. Para sa mga anak ko. At anong gagawin mo? Kakausapin mo siya? Pagsasabihan? Papagalitan? Hindi. Ngumiti siya ng mahina. Pakakawalan ko na siya. Hindi ko na kailangan ng galit. Kailangan ko lang ng kapayapaan. Linggo no nang magkita sila sa isang tahimik na cafe sa Tagaytay. Pinili ni Alyssa ang lugar, malayo sa ingay ng syudad, malapit sa mga puno at preskong hangin. Nang makita niya si Ethan na nakaupo sa sulok, may bahid ng pagod sa kanyang mukha, hindi siya nakaramdam ng galit. Wala siyang naramdaman, maliban sa isang kakaibang awa. Hi, Alyssa! Bati ni Ethan. Ang boses ay mahina. Ethan? Umupo siya sa harap niya. Salamat sa pagpunta. Siyempre, sinabi mo namang importante. Napahinto siya. Kumusta ang mga bata? Magaling sila. Malulusog. Masaya. Magaling naman. Mabuti naman. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Alyssa, alam kong huli na ang lahat pero gusto ko lang sabihin, itigil mo na, Ethan. Hindi ako nagpunta dito para marinig ang sorry mo. Napatingin siya sa kanya, naguguluhan. Gusto kong sabihin sa'yo na pinatawad na kita. Tumahimik si Ethan. Ang kanyang mga mata ay napuno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Hindi ko ginagawa to para sa'yo, patuloy ni Alyssa. Ginagawa ko to para sa akin. Para sa mga anak ko. Hindi ko gustong dalhin ng bigat ng galit habang pinalalaki ko sila. Hindi ko gustong matutunan nila na ang pagpapatawad ay kahinaan. Gusto kong malaman nila na ang pagpapatawad ay kalayaan. Alam kong hindi ko karapat-dapat, hindi mo nga, pero hindi yun ang punto. Tumingin siya sa kanyang mga mata. Ang punto ay, nag-move on na ako. Binuo ko ang sarili ko. May pamilya ako nagmamahal sa akin. May mga anak akong dahilan para bumangon araw-araw. At hindi ko na kailangan ng galit para maging matatatag. Niyakap ni Ethan ang kanyang sarili. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nanginginig. Salamat, Alyssa. Hindi ko alam kung paano ko. Hindi mo kailangang gumawa ng kahit ano, basta... Huminga siya. Sana maging maayos ka rin. Sana mahanap mo rin ang kapayapaan na hinahanap mo. Para sa sarili mo. Para sa anak mo. Tumango si Ethan. Ang mga luha ay nagsisimula ng tumulo. Alyssa, hindi ko makakalimutan ang kabait-an mo. Hindi ko yun deserve. Hindi mo nga, pero binibigyan pa rin kita. Tumayo siya. Dito na nagtatapos ang kwento natin, Ethan. At sana, sa susunod na kwento mo, mas maging totoo ka. Sa sarili mo at sa taong mamahalin mo. Hindi na siya lumingon pa. Lumakad siya palayo. Ang hangin ng Tagaytay ay humahaplo sa kanyang muka. Sa kanyang dibdib, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nadarama. Ang gaan, ang kalayaan. Makalipas ang isang taon, nakatayo si Alyssa sa harap ng kanyang bagong proyekto, ang Bahay ng Pag-asa. Isang shelter para sa mga nag-iisang ina at kanilang mga anak. Pinalilibutan siya ng kanyang pamilya, si Don Rafael, si Marco, at ang kambal na ngayon ay naglalakad na at nag-uusap sa kanilang sariling maliit na wika. Mami! Tignan mo! Sigaw ng isa sa kambal, itinuturo ang isang pader na may mural na mga paro-paro. Ang ganda, di ba? Nakangiting sagot ni Alyssa. Ginawa yan ng mga mamis dito, para sa inyo.
Paru-paro! Sigaw ng isa pa. Oo, paru-paro. Sila yung mga babaeng nagsimula ulit, tulad ni Mami. Lumapit si Don Rafael. Ang kanyang kamay ay nasa balikat ni Alyssa. Ipinagmamalaki kita, anak, hindi lang dahil sa negosyo, kundi dahil sa kung sino ka. Tatay, hindi ko to kayang gawin kung hindi dahil sa'yo. Sa inyong lahat. Hindi, Alyssa. Ikaw ang gumawa nito. Kami lang ang sumuporta. Tiningnan niya ang kanyang mga apo. At ito ang pamana mo. Hindi pera, hindi lupa, kundi pag-asa. Tumayo si Marco sa kanyang tabi. Kumusta ang pakiramdam? Tiningnan ni Alyssa ang buong eksena. Ang mga babaeng nag-uusap sa loob, ang mga batang naglalaro, ang kanyang pamilyang nakatayo sa kanyang paligid. Naramdaman niya ang araw sa kanyang balat, ang hangin sa kanyang buhok, ang tibok ng kanyang puso. Masarap, sagot niya. Sa wakas, masarap na ang pakiramdam. Hinawakan niya ang kamay ng kambal, isa sa bawat gilid. Naglakad sila papasok sa shelter kung saan ang mga boses ng mga bata ay pinupuno ang hangin ng tawanan. Sa sandaling yon, alam ni Alyssa na hindi ito ang katapusan ng kanyang kwento. Ito ang simula ng pinakamagandang kabanata. Hindi na siya ang babaeng naghanap ng pag-ibig sa maling lugar. Hindi na siya ang babaeng natakot na ipakita kung sino talaga siya. Siya na ngayon si Alyssa Villarreal. Ina, leader, tagapagmana. At higit sa lahat, malaya. Sa huling eksena, hawak ni Alyssa ang kamay ng kambal habang pinapanood ang mga batang tumatakbo sa loob ng bahay ng pag-asa. Hindi niya maiwasang mapangiti nang maalala ang gabing yon sa ospital. Nung siya'y nag-iisa, dala-dala ang sikreto niyang pagbubuntis. Habang si Ethan ay nasa kabilang pinto, hinahaplos ang tiyan ng ibang babae. Ang sakit na yon, hindi na siya sinaktan ngayon. Parang sugat na natuyo at naging peklat, bahagi na ng kanyang pagkatao, pero hindi na dumudugo. Sa gabing ito, habang nakabukas ang pinto ng shelter na nagdala ng pangalan ng kanyang ina, naisip niya ang tanong na baka hindi na niya masasagot. Kung hindi niya natuklasan ang pagtataksil ni Ethan, mananatili kaya siyang bilanggo ng isang pag-ibig na hindi naman pala totoo. O kailangan ba talaga ang sakit upang marating niya ang araw na ito, kung saan siya ang nagbibigay ng pag-asa sa ibang kababaihan? May mga pagpapatawad na hindi nangangahulugang paglimot. May mga sakripisyo na hindi nasusukat sa luha. At may mga kwentong kahit paano pa ito nagsimula, ay nagiging daan para sa iba pang babae na malaman na kaya rin nilang tumayo kahit naubos na ang lakas. Ano sa palagay ninyo? Tama ba ang naging desisyon ni Alyssa na patawarin si Ethan? O may mga bagay ba na mas mabuting hindi na lang buksan muli? Ibahagi ninyo ang inyong saloobin sa comment section. At kung naanti kayo sa kwento ni Alyssa, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito upang marating natin ang iba pang mga inang nangangailangan ng inspirasyon. Naway ang inyong mga tahanang ay mapuno ng kapayapaang natagpuan ni Alyssa. Hindi sa pamamagitan ng kayamanan, kundi sa pagtanggap sa sarili at sa pagmamahal na hindi nagkukulang. Ang kwentong ito ay likha lamang ng imahinasyon, subalit ang mensahe nito ay tunay para sa lahat.